Ang Balita Pilipinas na. Naglalaro na ngayon ang palitan ng piso kontra dolyar sa 58 peso kada US dollars. Masama ba to o maganda? Yan ang pag-uusapan po natin. Una, maganda pong epekto po nito, syempre sa ating mga kababayan ng mga OFW na dahil sa kanilang remittances, yung mga kamag-anak nila na ay nakakatanggap ng pera na mas malaki po ang halaga ng kanilang palitan. In other words, mas lalakas po ang kanilang purchasing power. Pangalawa po, pagdating po sa turismo, mas magiging attractive din ang mga foreign tourists para magbakasyon po dito sa ating bansa. Bakit po? Napakalaki ng kapangyarihan po ng kanilang pera. So in other words, mas mumura ang kanilang bilihin at syempre naman, mas malaki po ang halaga ng kanilang pera. Pangatlo po, pagdating naman sa mga ating kababayan na nag-e-export po, syempre kumikita ng mga dollar remittances. Lalo na sa international market, ang mga exporter ay kumikita galing sa mga foreign buyers at makakaakit ng mas mababang presyo syempre sa mga mga iba pang mamimili. Ang masamang epekto naman po syempre sa importasyon. Kung kayo ay may negosyo na nakasalalay po sa mga imported goods, hindi to magandang balita. Tulad ng gasolina, pagkain, yung mga pang-araw-araw natin mga pangailangan. Syempre, ibig sabihin po niyan, tataas po ang kanilang tinatawag puhunan, kailangan po nilang habulin at tataas ang presyo. At syempre naman nakakalungkot man sabihin, tatamaan po tayo ng inflation. Ang pagtaas ng presyo dahil nga nakasalalay kadalasan pag gumalaw po ang gasolina, tataas po ang lahat. Pagtaas ng presyo ng bilihin, at the same time, yung purchasing power po nating bilang mamamayang Pilipino ay bababa na naman po. At syempre naman, tayo po ay nagbabayad ng foreign debt. May utang po tayo at ang binabayaran po natin ay dolyar. So, kailangan po magpalit pa tayo ng mas malaking pera kung kontra dolyar kumpara sa piso, tataas po ang ating utang. So, para sa mga normal na kababayan po natin nagtatanong, Chinky, anong pwede natin gawin? Number one, kailangan po tayo ay magtipid. Subukan po na natin na lalo na, pumili na lang tayo ng mga tinatawag na local products. At yung mga bibilin lang po natin yung mga tinatawag natin pangangailangan sa panahon ng kagipitan. Pangalawa po, mag-umpisa na tayo ng negosyo. Dapat isipin po natin, hindi lang po tayo ay gagastos. Isipin natin kung paano madagdagan ang ating kita para labanan ng pagtaas ng presyo. Pangatlo, pag-iwas po sa pangungutang. Syempre naman po, subukan na po natin na bawasan ng mga utang po natin para hindi na madagdagan ng panibago. Pang-apat po, buy local po. Suportahan natin ang mga local na negosyo po. Syempre naman para makatulong at syempre naman sa ating ekonomiya. At syempre, napakahalaga ang tinatawag nating financial planning. Kumonsulta sa mga financial expert po. Lalo sa panahon ng ganito, hindi natin alam hanggang kailan po tataas ang presyo ng dolyar. Sa pamagitan ng mga hakbang na ito, maaari natin maagapan ang epekto ng ating pagbaba ng Philippine peso at pagtaas ng US dollars. Sana naman nakatulong. Ito yung pambansang world coach na parating nasabi, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.